Si Isabel ay isang kaakit-akit na batang French na teenager na nag-e-enjoy sa bakasyon sa tabing dagat kasama ang kanyang mga magulang, ang kanyang nakababatang kapatid na si Victor, at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. 7 taon nang hiwalay ang kanyang mga magulang, at simula noon ay kasama na siya ng kanyang ina at stepfather. Isang araw habang nagla-lunch, casually sinabi ng ina ni Isabel na imbitahan daw ang kanyang bagong kaibigang si Felix. Ngunit tinanggihan ito ni Isabel, na nagsabing kakakilala pa lang nila ni Felix mula pa noong nakaraang araw. Nang maglaon, nagkaroon ng kuryosidad si Victor at nagsimulang mag-ikot sa bahay upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang pumasok siya sa kwarto ni Isabel, nakita niya ito na gumagawa ng isang personal na bagay, na ikinagulat at ikinaguluhan ni Victor. Mabilis siyang umalis at nagtakip ng mata sa nangyari. Kinabukasan, nagpunta si Isabel at Victor sa tabing dagat upang mag-relax sa ilalim ng araw. Sumunod si Felix at nagdala ng imbitasyon para kay Isabel sa isang party na gaganapin sa gabi. Excited si Isabel at tinanggap ang imbitasyon. Nang gabing iyon, naghanda si Isabel para sa party at humingi ng tulong kay Victor upang pag-abala ang kanilang mga magulang at makalusot siya nang hindi nila namamalayan. Sa party, nag-enjoy si Isabel kasama si Felix, at nagkaroon sila ng isang malalim na koneksyon. Nag-usap sila ng matagal at nagpasya silang maglakad-lakad sa tabing dagat, at sa ilalim ng buwan, nagsalo sila ng masarap na sandali. Pagkatapos ng gabi, inihatid ni Felix si Isabel pabalik sa kanilang bahay. Pagbalik sa bahay, hinarap ni Victor si Isabel at tinanong kung ano ang nangyari. Inamin ni Isabel na magkasama sila ni Felix, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang buong pangyayari at inutos kay Victor na itago ito bilang isang lihim. Kinabukasan, bumalik si Isabel at ang kanyang pamilya sa tabing dagat, na muli ay sinamahan ni Felix. Napansin ni Felix na hindi pala tunay na may nararamdaman si Isabel para sa kanya. Sa gabing iyon, nagsama-sama ang pamilya upang ipagdiwang ang ika-17 na kaarawan ni Isabel sa isang masayang selebrasyon. Ilang araw pa, natapos na ang bakasyon at nagbalik na ang pamilya sa kanilang tahanan. Habang nasa sasakyan, nakita ni Isabel si Felix mula sa bintana, ngunit pinili niyang hindi ito pansinin. Sa susunod na tagpo, makikita si Isabel na nakadamit ng elegante habang pumapasok sa isang hotel. Pumunta siya sa kwarto 675, kung saan nakilala niya si George, isang mas matandang lalaki. Humingi ng paumanhin si George dahil sa maling impormasyon tungkol sa kanyang edad na ibinigay sa website kung saan sila nagkakilala. Ipinakilala ni Isabel ang kanyang sarili bilang si Leah at nagsabing 20 taong gulang siya, at tiniyak kay George na hindi siya apektado. Nagkaroon sila ng misensinang pag-uusap at pagkatapos nito, binayaran siya ni George at umalis na si Isabel. Habang pauwi, binasa ni Isabel ang isang libro sa subway at dumating sa kanilang bahay na parang walang nangyaring kakaiba. Inilagay niya ang pera sa kanyang aparador at nag-shower. Pagkatapos, nag-login siya sa isang website gamit ang alias na Leah upang manood ng mga video. Kinabukasan sa paaralan, habang pinag-uusapan ang mga karanasan sa tag-init, nagkwento ang isang kaklase tungkol sa karanasan ng kanyang kapatid na babae sa isang mas matandang lalaki na nagbigay ng isang mamahaling bag bilang kapalit ng isang bagay. Bagamat nagulat si Isabel, hindi niya ito pinansin ng matagal. Nakareceive siya ng isa pang alok mula sa isang negosyante na nag-alok ng €300 para sa kanyang kumpanya. Sa hapon, nakipagkita si Isabel sa lalaki sa isang hotel, ngunit nagkaroon ng problema nang hindi niya ito mabayaran ng buo. Kapag hinarap siya ni Isabel, tinatakot siya nitong ibunyag ang kanyang lihim sa kanyang pamilya, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis ng dismayado at galit. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mas mataas na alok na €500 mula sa ibang kliyente. Sa pagkakataong ito, nakipagkita siya sa lalaki sa isang parking lot at tinitiyak na walang kasinungalingan bago magpatuloy. Nang makontento sa transaksyon, umuwi si Isabel, ngunit nakita siya ng kanyang stepfather habang nagtatagal ng hindi pangkaraniwang oras sa paliligo. Binanggit niya ito sa kanyang ina na itinanggi lang bilang women's business. Isang gabi, inimbitahan siya ng kanyang ina na manood ng opera. Bagamat hindi muna siya sang-ayon, pumayag siya ng ni-persuade upang tuklasin ang buhay sa kanyang edad sa teatro. Nakita ni Isabel si George na may kasamang isang batang babae, at napansin din niya si Peter, isang kaibigan ng pamilya mula sa kanilang bakasyon sa beach, na nagpapakita ng interes sa kanyang ina. Habang nasa performance, nag-text si George kay Isabel upang ayusin ang kanilang susunod na pagkikita. Nang magkita sila ulit, binuksan ni George ang tungkol sa batang babae sa opera at inihayag na siya ang anak ng kanyang arranger at sinusubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ang kanilang pag-uusap ay naging mas personal at ang kanilang pagkikita ay nagbago nang hindi inaasahan nang bigla na lang mamatay si George, marahil dahil sa labis na dosis ng gamot na pampatibay ng stamina. Sa pagkabigla, tumakas si Isabel mula sa hotel nang hindi nagsabi sa sinuman sa bahay. Sinabi niya sa kanyang ina na nadulas siya sa shower at tinamaan ang kanyang ulo. Kinabukasan, 2 pulis ang bumisita kay Isabel sa kanyang trabaho at ibinunyag ang lihim na buhay ng kanyang anak. Nagulat ang kanyang ina at hindi muna ito naniniwala, ngunit ang ebidensyang larawan ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa.
Ipinaliwanag ng mga pulis na si Isabel ay itinuturing na isang biktima. Dahil siya ay minor de edad at hindi nahaharap sa mga legal na kahihinatnan, hinihikayat ng mga pulis ang kanyang ina na mag-imbestiga pa sa bahay. Hinanap ng ina ni Isabel ang kanyang kwarto at natuklasan ang pera at mga nakalalabag na detalye sa kanyang laptop. Nang umuwi si Isabel mula sa paaralan, hinarap siya ng kanyang ina. Inamin ni Isabel ang kanyang mga gawain ngunit iginiit na itinigil na niya. Ang kanyang ina, na labis na nag-aalala, ay sinisi ang sarili at nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Isabel. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang stepfather na nagsabing ang kagandahan ni Isabel ang nagiging target sa kanya, ngunit lalong nagpalala ito ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos, ikinwento ni Isabel ang kanyang mga karanasan sa mga pulis, na nagsabing isang mas matandang lalaki ang lumapit sa kanya isang araw pagkatapos ng klase at nag-alok ng pera. Sa simula, nadismaya siya, ngunit kalaunan ay nasanay na rin siya dito. Sa kabila ng mga babala mula sa opisyal tungkol sa mga panganib, nanatiling matigas si Isabel. Ipinilit ng kanyang ina na magpunta siya sa therapy, kahit na iginiit ni Isabel na hindi niya ito kailangan. Nagdebate ang pamilya kung ano ang gagawin sa perang kinita ni Isabel, at iminungkahi ng kanyang ina na i-donate ito. Matinding tumutol si Isabel sa ideya na nagsasabing siya ang nagtrabaho para rito. Patuloy ang tensyon habang lalo pang nagiging nag-aalala ang ina ni Isabel. Sa kabila nito, nagsimula nang dumaan si Isabel sa mga sesyon ng therapy kung saan inamin niyang pakiramdam niya'y manhid siya tuwing nagkakaroon siya ng mga karanasan, ngunit inamin niyang may nararamdaman siyang attachment kay George at iniisip niyang siya ang dahilan ng kanyang kamatayan, na nagdulot sa kanya ng pag-iyak. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula si Isabel na makipag-date sa kanyang kaklase na si Alex. Nagkaroon sila ng mga romantikong sandali ngunit hindi naramdaman ni Isabel ang totoong koneksyon, kaya't tinapos nila ang kanilang relasyon ng maaga. Matapos niyang i-reactivate ang kanyang lihim na telepono at makita ang mga mensahe mula sa mga potensyal na kliyente na nagbigay sa kanya ng ngiti, isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari. Bumisita si Isabel sa parehong hotel kung saan pumanaw si George at nakilala ang kanyang byuda. Ibinunyag ng babae na alam niya ang tungkol sa kinasasangkutan ni Isabel kay George at sa nakakagulat na paraan, pinasalamatan siya nito dahil binigyan niya ng kaligayahan si George sa kanyang huling mga sandali. Ibinigay sa kanya ng babae ang 300 euros at inimbitahan siya sa kwarto kung saan namatay si George. Bagamat kakaiba at emosyonal ang kanilang pagkikita, nakatagpo ng kaunting pagkontento si Isabel. Nagtapos ang kwento ng magnilay-nilay si Isabel tungkol sa kanyang mga karanasan.